Magandang umaga, BED4. Ako si Binibining Jonah L. De La Rama, ang unang tagapag-ulat sa ika-4 na pangkat. Ako naman po ang ikalawang mag-uulat, Binibining Mary Joyce S. Dimion. Ako nga pala si Binibining Jula Myla Hugan, ang ikatatlong tagapag-ulat sa ika-4 na pangkat. Magandang umaga, BED4. Ako nga pala si Justin Zulo, ang ika-4 na mag-uulat sa ika-4 na pangkat. Noong Huwebes sa ating face-to-face na klase ay ating tinalakay ang panitikan sa rehimeng Amerikano, panitikan sa panahon ng bagong kalayaan at ang panitikan sa panahon ng aktivismo. Ngayon naman ay tatalakayin ng ika-4 na pangkat ang panitikan sa panahon ng bagong lipunan. Pero bago iyan, pakinggan muna natin ang isa sa mga halimbawa ng panitikan sa bagong lipunan. Ewan ko ba kung bakit type kita. Di ka naman gwapo. Kahit malabo ang pagpili ko. TL ako sa'yo. Panay kang tiyaw ng mga utol ko. Di hens ka raw bagay sa kagandahan ko. Malabo na ba raw ang mata ko? At natiel ako. Ganyan liko-liko ang takbo ng isip ko. Sabi ng lolo, may tuyo ang utak ko. Sabi ng lola ay humanap ng iba. May porma't mayaman. TL wala naman. Ewan ko ba kung bakit type kita. Di ka naman gwapo. Kahit malabo ang pagpili ko. TL ako sa'yo. Ganyan liko-liko ang takbo ng isip ko. Sabi ng lolo, may toyo ako. Sabi ng lola, ay humanap ng iba. May porma't mayaman, TL wala naman. Ewan ko ba kung bakit type kita. Di ka naman gwapo. Kahit malabo ang pagpili ko. TL ako sa'yo. TL ako sa'yo. Ikaw ang true love ko. Yan lang po ang isa sa halimbawa ng panitikan sa witing Pilipino na TL ako sa'yo. Ngayon, tutungo na tayo sa ating diskusyon ukol sa panitikan sa panahon ng bagong lipunan. Noong Setyembre 21, 1972, alam niyo ba kung sino ang Pangulo ng ating bansa ng panahong ito? Tama, si Ferdinand Marcos Sr. Sa panahong ito, nagpatuloy ang Gawad Carlos Palangka Award. Ito ay itinatag noong 1950 bilang pagbibigay-pugay kay Don Carlos Palangka Sr. Siya ang isang tao na nag-aaral na may sariling pagsisikap at umangat hanggang sa naging matagumpay na negosyante. So, sa panahon ng bagong lipunan, ang layunin ng panahong ito ay ang pagpapaunlad ng panitikang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng insentibo para sa mga manunulat. Bakit bibigyan ng mga insentibo? Upang ang mga manunulat ay maglikha ng pinakamumukod-tangi nilang mga gawa. At ang mga gawang ito ay magsisilbing hiyas na pampanitikan ng Pilipinas. Ang mga
Paksa ng mga akda sa panahong ito ay tungkol sa ikauunlad ng bayan, pagpaplano ng pamilya, wastong pagkain, drug addiction, at polusyon. Okay, so sa ating face-to-face na klase, sinabi doon na sa panahon ng aktivismo ay mapangahas ang mga sinusulat na mga dula. At sa panahon ding iyon, mapapanood natin ang mga malalaswang pelikula. Kaya, nang si Ferdinand Marcos Sr. ang naging Pangulo, itinatag niya ang batas militar, eksakto noong Setyembre 21, 1972. At dito, gusto niya na magkaroon ng isang bagong lipunan. So kasabay ng deklarasyon ng batas militar ang pansamantalang pagpapahinto ng publikasyon ng mga pahayagan. Pinahinto rin ang pagpapalabas ng panuuring pantelebisyon at pagtatanggal ng mga pelikula. Pinsamantalang natigil ang mga programa sa radyo, pero nang lumaon, ibinalik ang mga ito. Ngunit sa pagkakataong ito, isinasailalim na sa pamahalaan ng kabatirang pangmadla. Kaya, naitatag ang militar ang Ministry ng Kabatirang Pagmadla. Ngayon, sa panahon ng pamumuno ni Ferdinand Marcos bilang Pangulo mula noong 1965 hanggang 1986, si Imelda Marcos ay naging malakas na impluwensya sa gobyerno. Kilala siya sa kanyang ambisyosong programa para sa bagong lipunan na naglalayong pagpapalakas ng ekonomiya, pagbubuti ng infrastruktura at pagsulong ng kulturang Filipino. Bilang unang ginang, isa sa mga naging kontribusyon niya sa lipunan ay ang kanyang pagtataguyod ng sining at kultura. Isang halimbawa nito ang kanyang pagsusulong sa pagbabalik at pagpapalakas sa mga sinaunang dula tulad ng Sinakulo, Zarzuela at Imbayoka ng mga Muslim. Sa pamamagitan ng pagtataguyod at paglalaganap sa mga ito, nagawa niyang buhayin ang mga tradisyon at kultura na bahagi ng kasaysayan at pagkakakilanlan ng bansa. Ang pagtatag ng Cultural Center of the Philippines, the Folk Arts Theater at ang pagbibigay diin sa Metropolitan Theater ay ilan lamang sa proyektong kultural na isinakatuparan ni Imelda Marcos. Ang pasilidad na ito ay nagbibigay ng mga espasyo para sa pagtatanghal ng mga tradisyonal na sining at kultura, pati na rin ang modernong mga anyo ng sining na nagbibigay diin sa pagpapalakas at pagpapahalaga sa kultura ng Pilipinas. Isa pa sa mahalagang aspeto ng pamamahala ay ang pagpapalaganap ng wikang Filipino sa larangan ng musika at panitikan. Sa kanyang panahon, naging laganap ang pag-awit sa wikang Filipino, pati na rin sa paglago ng mga pahayagang Filipino tulad ng Kislap at Liwayway. Ang paggamit at pagpapalaganap ng wikang Filipino ay nagbibigay daan sa mas malawak na pag-access ng mga Pilipino sa kanilang sariling kultura at intendidad. Kabuuan, maaring sabihin na sa pamamagitan ng proyektong pangkultural at pagtataguyod sa mga tradisyonal na sining at kultura, naging maningning ang panitikan ng Filipino sa panahon ng pamumuno ni Imelda Marcos. Ang kanyang mga hakbang ay nagdulot ng pagpapahalaga at pagpapalakas sa yaman ng kultura ng Pilipinas, na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapalaganap ng pagmamahal sa sining at kultura ng bansa. Unang tatalakay natin ay ang dula. Ang dula ay isang uri ng panitikan na nahahati ng maraming tagpo. Mauunawaan at matutuhan ng isang manunod ng panitikan ay ukol sa isang dula sa pamamagitan ng panonood. So, pinasigla ng unang ginang Imelda Marcos ang dulaan sa panahon ito sa pamamagitan ng pagpapaayos ng lumang tanghalan at pagtatayo ng sentro ng tanghalan. Dito malalaman natin ang mga dulang na itakhal sa bawat tanghalan. Mga unang dulang na itakhal, una sa Metropolitan Theater, isang munting alamat, Portrait of the Artist Lamberto Aguilana. Pangalawa, sa Cultural Center of the Philippines, Halik sa Kampilan ni Leonardo Ilagan, isa kakasalan dulang musikal sa Bisaya,
ni Orlando Ladres at Tales of the Manubo bilang rock opera ni Benjamino Lombera. At ang huli ay mga unang dulang na itanghal nila ang Raha Sulaiman sa Fort Santiago. Itinanghal din dito ang mga lumang dulang gaya ng Sinakulo at Luklo. Kabilang dito ang Sakada, Kabisang Talis at Juan Obrero. Dumako naman tayo sa ang panulang Tagalog. Ano nga ba ang panulang Tagalog? Ang panulang Tagalog ay isang uri ng sining at panitikan na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo. Pinagyayaman ito sa pamamagitan ng paggamit ng tagumpay. Ang mga likhang panulaan ay tinatawag na tula. Naglabasan ng mga slogan sa panahon ito ng bagong lipunan. Halimbawa, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Pangalawa, tayo'y kumain ng gulay upang humaba ang buhay. Ngayon, tatalakayin natin ang awiting Pilipino. So, naglaganap sa Pilipinas ang awiting Pilipino na nakarating maging sa ibang bansa. Ito ay yung mga awitin ng mga tanyag nating mga kababayan. Naging sikat din ito hindi dahil sa maganda ang tono pagkakanta, kundi dahil sa mensaheng ibinabahagi nito sa mga tagapagkinig. Nakatutulong sa pagtaguyod ng mga klasikal na awiting Pilipino ang mga lingguhang konsyerto, ballet at dulang itinanghal sa Cultural Center of the Philippines. Ngayon, kilalanin natin ang mga kompositor at ang kanilang sikat na awitin. Una, si Rico J. Puno, na kinanta niya ay ang The Way We Are. Pangalawa, si Cinderella TL, ang kinanta niya ay ang Ako Sa'yo. Pangkatlo, si Freddie Aguilar, ang kanta niya ay ang Anak. Pang-apat ay ang Sampaguita, na napasimula ng Pinoy Rock. Panghuli ay ang pelikula. Sa panahon ng bagong lipunan, ang mga pelikulang Pilipino ay kinikilala at kinagawaran sa pamamagitan ng pagkakaroon ng taunang pesta ng pelikulang Pilipino. Ginagatimpalaan rito ang mga pelikulang Kalaog maging ang mga artistang kabilang dito. Ito ang mga halimbawa ng mga sumikat na pelikula noon. Una, Manila, Sa Kuko ng Liwanag, nobela ni Edgardo M. Reyes. Pangalawa, Minsay Isang Gamo-Gamo. Ikatlo, Ganito Kami Noon, Paano na Kaya Ngayon. Kaapat, Insyang, at ang ikalima ay ang Agila. Talatang pananaw sa panitikan sa panahon ng bagong lipunan. Sa kabuuan, bagaman nagkaroon ng sensura sa mga paksaing maaring talakayin ang mga manunulat sa panahon ng bagong lipunan, napagpatuloy pa rin sa pag-unlad ang panitikan. Naging mabunga ang panahong ito sa pagpukaw ng interes ng mga Pilipino sa mga bagay na pangkalinangan na naipahayag sa uri ng mga dulang na itanghal, awitin at musikang naisulat at mga pelikulang na ipapalabas nito. So sa panahon ng bagong lipunan, dito umusbong ang mga awitin at ang mga kultura ng mga Pilipino. Po, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.